Yun ang mga self-appointed na sinasabi ko sa inyo. Bagaman hindi nila natatalastas kahit yung kanilang sinasabi, kahit yung kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Nakikipagdiskusyon pa sila, pinatutunayan pa nila yung kanilang sinasabi, pero hindi nila natatalastas, ang sabi ni Pablo. Obvious nakikipagdiskusyon, ang ipinakikipagdiskusyon, bagay na hindi niya nauunawa. Magandang araw po, magandang gabi mga kapatid. Muli ako si Richard Belen and welcome po sa ating channel na Belen Family Vlog. At ako po ay humihingi na agad ng pasensya mga kaibigan at kapatid kung ako po ay nagsasalita palagi sa intro ng mga video na ating piniplay. Sama-sama po natin pakinggan ang mga aral ng Diyos sa pamamagitan ng mangangaral na si Brother Eli Soriano. Bakit? Kasi nagnasa lang silang maging guro sa kanilang sarili. Yung pagnanasang hindi naman kinakasihan ng Panginoon. Sila ay nagnanasang maging guro ng kautusan, ang wika ni San Pablo. Bagaman hindi natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Kaya, natutupad yung sinabi sa Biblia na hindi subok. Marami ho ngayong mangaral, subok na subok sa pagpapayaman. Talagang yumayaman, matagumpay sila. Nakakapagtayo sila ng malalaking mga edipisyo. Kagandahan sila. Payamanan sila. Doon sila matagumpay. Pero hindi sila subok doon sa paraan ng Diyos. Kasi yung subok sa Diyos, iba yun eh. Ang sabi, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Ayun. Para makita mo po yung subok sa Diyos, kung gumamit ng salita ng katotohanan, matuwid. Alam nyo yung salita ng Diyos, ginagamit yan eh. It is like unto a tool. Ginagamit yung salita ng Diyos. Kailangan ang paggamit ng salita ng Diyos, matuwid. Bakit po? Pakinggan nyo sa unang Timoteo 1:8. Ganito ating mababasa. Tatapwat, nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Mata nyo, ang kautusan ay mabuti kung ginagamit mo sa matuwid. Maaari nyo sabihin, bakit? Meron bang hindi matuwid na paggamit ng kautusan? Meron. Kagaya no iba, nakabasa sa Biblia, magpalaanakin kayo't magpakarami. Kaya ika-4 ang asawa ko eh. Kaya, ang kahulugan sa kanya nung magpakarami, dadami asawa. Yun ang paggamit ng Biblia na hindi matuwid. Ginamit mo yung salita ng Diyos, nilagyan mo ng sarili mong interpretasyon. Yun ang masama. Halimbawa, nakabasa ka ng abuloy sa Biblia, pinakahuluganan mo yung abuloy na nasa Biblia. Kasi po, sa Biblia, meron talagang abuloy eh. Ang kaso, nangyari, mga pastor, nung mabasa yung abuloy, di na hinanap yung paliwanag ng Diyos. Dinugtungan niya ng kanyang paliwanag. Pinaliwanag niya, kaya mga kapatid, ang abuloy nakakalugod sa Diyos, kaya araw-araw man tayong mag-abuloy, araw-araw nalulugod sa atin ng Diyos. Ayun. Yun ang sabi ng pastor. Pero wala sa Biblia yon. Ang nasa Biblia, abuloy. Kailan yung abuloy? Araw-araw ba? Ikapu ba yun? Anong abulo yon? Hindi, dapat itanong mo rin. Ganon ang matuwid na paggamit ng salita ng Diyos. Kung paano yung sinabi ng Diyos, yun ang dapat makarating sa tao. Huwag mong hahaluan ng sarili mong kaisipan. Pakinggan nyo, 26:2 ni Jeremias. Ganito po ating mababasa. Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Huda na nagsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon ang lahat na salita na iniutos ko sa iyo upang salitain sa kanila
huwag kang magbawas ng kahit isang salita. Nakita nyo, ang paggamit ng salita ng Diyos, may disiplina eh. Sasalitain mo, lahat ng salitang iniutos ko sa iyo upang salitain sa kanila. Huwag kang magbabawas kahit isang salita. Kaya, ang paraan ng paggamit ng kautusan o ng salita ng katwiran, ito po na dapat masang-ayon sa sinasabi ng Biblia. Hindi po yung babasa ka na isang talata. And Samuel said unto all Israel, Behold, I say unto you with a loud voice, Behold, the king walketh before you, and I am old and gray-headed, and behold, my sons are with you. Ang unang pagbasa. Sara na. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. May konti. Meron naman tatayong magandang babae. Tad ng alahas at katakot-takot na adorno sa katawan. At pagka inyong iginagawad ang inyong kamay, aking ikukubli ang aking mata sa inyo. Oo, pagka kayo nagsisidaing ng marami, hindi ko kayo diringgin. Ang inyong mga kamay puno ng dugo. Magugas kayo, maglinis kayo, alisin ninyo ang kasamaan at ang inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Maglikat kayo sa paggawa ng kasamaan. Ang ikalawang pagbasa. Salamat sa Diyos. Ano yun? Ha? Ano naintindihan nung nakinig doon? Dapat yung binasa mo, ituloy-tuloy mo yung dapat niyang kasukasuan. At para makita ng taong kahulugan ng mensahe nung sinasabi ng salita, huwag mong dadagdagan ng sarili mong paliwanag. Yung iba pagkabasa, ganito pa babasa. Jotham was 25 years old when he began to reign, and he reigned 16 years in Jerusalem. His mother's name was Herusia, the daughter of Sadok. Pagpalain ang ating binasa. Sabi nung pastor, sabi ko, sira ang ulo ng pastor na yon. Tanong niyo sa akin kung bakit. May pagpalain daw yung binasa. Kaya nga nasulat yung pinagpala na yun Dapat ikaw naman ang pagpalain, tanga. Ba't yung binasa mo ang pagpapalain? Pagpalain daw yung binasa. Matagal nang pinagpala yung binasa na yun In fact, subok na nga yan salita ng Diyos na yan kailangan ikaw naman ang masubok. Paano ang pagkakasubok sa mga ngaral? Kailangan kung gagamit ka ng salita, matwid. Kasi ang kautusan ay matwid. Kung ginagamit ng tao sa matwid, matwid man ang kautusan. Pag hindi mo ginamit sa matwid, makakasama, makapagpapahamak, parang gamot. Sinabi ng doktor, isang tableta tuwing 2 araw. Ginawa mo 3 tableta tuwing 1 oras. Patay ka. Mali ang paggamit. Di ba? Meron nga mga gamot, patak-patak lang kung ibigay Tanyo, yung cough syrup. Take 1 tablespoon every 4 hours. Ginawa mo, tinungga mo yung isang grapita. Palipas ka ng 3 araw, drug addict ka na. Kasi ginamit mo, hindi matwid ang paggamit ganun ang rekomendasyon sa Biblia. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, gumagamit na matwid ng salita ng katotohanan. Paano yung paggamit na matwid? Huwag kang magdaragdag kahit isang salita, huwag kang magbabawas. Paano makikita ng tao yung katotohanan? Yung buong buo. Kung ano yung sinabi ko sa'yo, salitain mo sa kanila, sabi ng Panginoon. Kahit sino pa magalit, sabihin mo yon. Ganun ang ibig sabihin ng Diyos. Magalit na magagalit, matuwa ng matutuwa, patayin ka man, dapat sabihin mo ang ipinasasabi ng Diyos. 56, hindi, 57. Ganito po ating mababasa. 58.
Humiyaw ka ng malakas. Oh. Huwag kang magpigil. Oh. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang. Ayun, sabi, humiyaw ka ang wika ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig, ipahayag mo ang kanilang pagsalangsang. Ano kung magalit sila? Basta't yung ipinapasigaw ng Diyos, yung ipinapasabi ng Diyos, yun ang sasabihin mo. Anong katunayan? Pakinggan nyo sa 23 ng bilang. Ganito ating mababasa. Kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto, ay hindi ko masasalangsang ang salita ng Panginoon na gumawa ako ng mabuti o masama sa aking sariling akala. Kung ano nga ang salitain ng Panginoon, ay siya kung sasalitain. Ayun, kahit bigyan pa ako ng bahay na puno ng pilak at ginto, hindi ko magagawang salangsangin ang salita ng Panginoon na ako'y gumawa ng mabuti o masama ayon sa aking sariling akala. Kung ano nga ang salitain ng Panginoon, siya ko ring sasalitain. Yun ang paggamit ng kasulatan para masumpungan kang isang manggagawa o mangangaral na walang anumang ikahihiya. Hindi ka kayang hiyain ng kahit na sino sa paggamit mo ng kasulatan. Gumagamit ka ng matuwid na salita ng katotohanan. Pag sinabi mo, tiyak na sa Biblia. Pag pinanindiganan mo, tiyak na sa Biblia. Hindi galing lang sa sariling utak. Oh. Eh kahit nga suhulan mo lang malaki yung mangangaral sa Diyos, hindi niya babaguhin yung sinabi ng Diyos eh. Eh marami diyang mangangaral ngayon eh. Dahil lang sa konting pera, binago na yung gusto ng Diyos eh. Oh. Halagang 150 lang eh, pumayag na sila eh. Oh, tatanong nyo sa akin, ano ba yun? O, pakinggan nyo, hulaan nyo. Gis, 7. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo. Pinangaral yung mga apostol eh. Mangaral kayo, samantalang naglalakad kayo, mangaral kayo. Tuloy. Tinanggap ninyong walang bayad. Kita nyo? Mangaral kayo ha, samantalang naglalakad kayo. Hindi ka mangangaral samantalang nakaupo ka lang o nakatayo o nakapirmi ka. Pati yung paglalakad mo, mangaral ka. Baka sakali may makapakinig habang naglalakad ka eh. Pero ang sabi niya, tinanggap nyo walang bayad ay ibigay ninyong walang bayad. ayun, yun ang batas. Freely thou hast received, freely give. Ang tinanggap nyo walang bayad, ibigay nyo walang bayad. Yung iba mangaral, atas ng 150, pinabayaran ng binyag. Kayo ba? Nagbayad ba kayo ng binyagang kayo? Nagbayad ho kayo? O, tanyo kapal ng pagmumukha ng mangaral na sumingil sa inyo. Sabagay, magagalit sa akin yung pag narinig ako. Pero makapal talaga pagmumukha nila. Biro mo, ayaw pabayaran ni Kristo, pinabayaran 150. Cheap na cheap. Biro mo, binyag na totoo. Kung 150 pesos lang, may halaga ba yon na 150? Walang katumbas na halaga yun. Yung totoong binyag sa Biblia, yung totoong binyag, kaligtasan ng tao yun eh. Eh, mabibili mo ba 150 yon? Kaya nga ayaw pabayaran ni Jesus yun eh. Yung iba pinabayaran eh. Sa halaga 150 na atim nilang lumihis sila sa sinabi ni Jesus. Kaya sabi sa Biblia, sikapan mong humarap na subok sa Diyos. Walang anumang ikahihiya. Manggagawang gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Kailangan pag ginamit mo yung salita ng Diyos, matuwid. Pag ginamit mo sa hindi matuwid, masama na ang labas niyan. Kagaya lang nung sinasabi sa Biblia, sukat ba naman lagyan ng masamang interpretasyon yun? Sabi ni Jesus, iibigin ninyo ang namumuno sa inyo. Kasulat yon, yung mangangaral, iibigin yon. Lubos na pakamahalin nyo sa pag-ibig. O, tama yun, kasulat yun eh.
Ang ministro talagang iniutos ng Diyos, lubos na mahalin sa pag-ibig. Aba, nung basahin ni Termulo ewan ko kung kilala niyo si Termulo, saka si Abilino. Kilala ni Brad Willie yun si Abilino. Di ba, no? Oo, kilala niyo yun. Alam niyo kung bakit? Lolo niya yun. Ha? Patyuhin mo. Kapatid ng tatay mo yun, ano? Kasi dati siyang nasa ibang relihiyon bago siya nasama sa akin Ang tatay niya at yung tiyuhin niya, may sariling relihiyon sila. Doon sila kaanib. Binasa yung talata, ang ministro ni Kristo mamahalin ng miyembro. Baka sabi-sabi ba naman doon sa kapatid sa paumbong? Ayan ikaw, nakasulat kapatid, na lubos na pakamahalin ng mga manggagawa. Isang kiss naman tamo. Nakalusot, kinisan. Alam nyo, pangalan kung sino ang kumis? Ang pangalan ng kumis, Senyang Sumunod, iba na hiningi, hindi na kiss. Pagkaraan ng ilang panahon, yun, meron siyang pinsan doon. Sukat pakahuluganan mo yun nasa Biblia. Tama yun, nasa Biblia yun Ang ministro, mamahalin, lubos na pagmamahal. 5:12 ng unang Tesalonica. Pakinggan nyo, basahin natin. Tapwat, ipinamamanik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nangagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nangagpapaalaala sa inyo at inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig. Kita nyo, lubos nyo silang mahalin sa pag-ibig. Abay, sukat bigyan interpretasyon mahalin ang ginawang pagmamahal Pagmamahal sa kama, ayun, nabuntis yung miyembro. Tiniwalag tuloy ni kapatid na Peris yun Kaya po, yan ang sinasabi ko sa inyo. May gumagamit ng kautusan, mali. Kaya kabilin-bilinan ng Diyos sa mga ngaral, pagsikapan mong umarap na subok sa Diyos, isang manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Pagka kasi ginamit mo yung salita ng Diyos, hindi matuwid, ang labas nun masama Ito, isa pa, okay, magagalit baka meron dito nun. Dapat ikaw mahalin ng ministro. Kaya alang-alang sa sugo, nakahanda kaming pumatay. Talaga nang babaril ang mga impacto. Sinabi kay Don Manolo Pabis sinabi no isang miyembro, talaga Mr. Manolo, nakahanda kaming mamatay at pumatay, alang-alang sa sugo. Saan mo nabasa yun? Pero ba sa Biblia nun? O maling paggamit yan? Natatandaan nyo? Nung huhulihin si Kristo, ano ginawa ni Pedro? Diba, nung huhulihin si Kristo, kinuha ni Pedro yung kanyang tabak, tinaga yung isang kawal, tapyas ang tenga. Anong pangalan? Si Malco. Tanggal yung tenga ni Malco. Bakit ginawa ni Pedro yon? Mahal niya ang Panginoong Jesus. Kaya nung huhulihin ang kanyang Panginoon, tinaga niya yung huhuli. Buti, hindi legal natagpas dito Ang ginawa ni Kristo, dinampot yung tenga, idinikit uli. Ano sumunod? Sabi niya kay Pedro, Pedro, talaga mahal na mahal mo ako. Biro mo, nakahanda ka palang pumatay para sa akin. Sige, patayin mo. Ganun ba sabi ni Kristo? Hindi. Sabi ni Kristo kay Pedro, Pedro, isauli mo yung tabak sa kanyang kaluban, sa kanyang lalagyan, sapagkat ang nabubuhay sa tabak din mamamatay. Pinagbawalan ni Kristo. Tenga lang, pinagbawalan ni Kristo. Alam, yung mga puno na relihiyon ngayon, may mga bodyguard na nakabaril ng Armalite, handang pumatay ng kapwa, alang-alang sa kanila. Tama ba yun o mali? Maling paggamit ng talata ng Biblia yun. Kaya ingat kayo sa mga ministro, mga kababayan. Maraming impacto dyan. Naka-Amerikana pa. Kala mong babait. Pero ang itinurong aral sa mga miyembro, puro kamalian.
Ang miyembro, ihandang ipagpaksakripisyo, ipapatay alang-alang sa kanilang sarili. Kaya po, yan ay maling paggamit ng salita. Parang gamot, pag mali ang paggamit, imbis makagamot, makakalason yan. Yan po ang dapat yung maintindihan. Ang hahanapin nyo, yung mga ngaral na kung gumamit ng salita, timplado sa paraan ng Diyos, hindi labis, hindi kulang. Kumbaga, ang timpla nasa sukat. Ha? Merong cook, kagaya ko eh. Ako po, bilang cook. Ako, cook ako eh. Meron po kasi ko restaurant eh. Hindi ako gumagamit ng sukat-sukat. Isang kutser, hindi. Hindi ako gumagamit noon. Kalkulasyon ng akin. Ha? Hindi ako gumagamit ng sukat-sukat. Basta't nangangarkula lang ako. Pangit yung nangangarkula pag hindi marunong kumarkula eh. Pagbuhos ng ganin, naalat pati siyang nabusin. Nako, mahirap mo na remedyohan yon. Ako, mangarkula man ako, talagang kalkulado ko. Tanda ko nang nagluluto. 7 taon pa lang ho, cook na ako eh. Kaya ako'y 43 anyos ng cook ngayon eh. Yung iba eh, kalkulasyon, mali eh. Ano pa ibig ko sabihin? Para tama, parang Jollibee. Kakain na kayo sa Jollibee? Kumain kayo sa Jollibee sa Hong Kong. Kumain kayo sa Jollibee dito sa Santa Rosa. Pareho lasa. Bakit? May sukat yun. May sukat yun. Ang timpla nila may sukat. Lahat ng puntahan mong tindahan ng Jollibee, iisa ang lasa ng kanilang produkto. Dahil sukat yun eh. Ganon sana ang paggamit ng salita ng Diyos. Ilagay mo sa sukat. Bakit? Pag wala sa sukat, mali. Ang maraming mga ngaral ngayon, maraming mga paggamit na ginagawa, mali ang sukat. Sabi sa Biblia, mangaral kayo. Mga maraming tao, mangaral kayo. Tama yun, nakasulat. Merong mangaral. Oo nga, mangaral tayo sa maraming tao. Punta sa palengke. Pero nagdala ng supot. Di ba? Asa na ba yung taga rito ng hamon sa akin? Ba't di na bumalik? Di ba hinamon ako rito, no? Dito ako hinamon eh. Sabi, babalik daw eh. Lalaban daw sa akin yung kanyang puno. Yung puno niya kasi ang utos, manghingi ng manghingi. Saan maraming tao, pupunta sila. Pero hindi para ang concern ng mangaral eh. Magdadala ng supot. Halimbawa, nasa Santa Rosa, sa palengke, may isa lang nagsisigaw doon, di mo naman naiintindihan dahil magulo eh. Pero mga 30 yung naghahag. May daladalang supot. Saan mo nabasa sa Biblia yung mangaral kayo, magdala kayo supot? Kolektahan nyo lahat ng tao. Yan ang maling paggamit ng kasulatan. Kaya hahanap po kayo ng mangaral, mga kababayan. Ang hanapin nyo, yung mangaral na kung gumamit ng salita ng Diyos, matuwid. Hindi nagdadagdag, hindi nagbabawas. Pag sinabi, nakasulat. Yun po ang hanapin nyo. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ang pagsamba, yung paghahandog ng sarili sa Diyos. Gagawa ka ng kabutihan. Halimbawa, merong may sakit, tutulungan mo. Pagsamba sa Diyos yun. Yung asawa mo, mamahalin mo. Maghahanap buhay ka, bibigyan mo ng pera. Bahagi ng paglilingkod at pagsamba sa Diyos yun. Kakahabagan mo yung kapitbahay mo, paglilingkod sa Diyos yun. Ganon ang kahulugan ng pagsamba, kapatid. Ginagawa yun araw-araw. Araw-araw, hindi lang Sabado. Paniwala mo kasi kahit Sabadista ka, pagka Sabado lang sasamba. Hindi. Mga alagad nga, nagkakatipon sila, nagsumasamba sila sa Diyos. Araw-araw. Basahin natin yung Gawa, Kapitulo 2 at versikulo 46. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may karapatan ng puso, na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Kita nyo mga kapatid, yung mga alagad nung una, araw-araw pa eh. Paano mo naman sasabihin Sabado lang? Araw-araw nga nagkakatipon, nagpupuri sa Diyos. Kaya yung mga Sabadista,
nadaya lang kayo ng mga pastor nyo sa Amerika para bang Sabado lang tayo pwedeng sumamba. Hindi. Mga unang Kristiyano nga, kahit linggo, nagkakatipon sila. First day of the week. Basahin natin yung 27 ng Gawa. Sa nahaunang adlaw sang simana, sang nagtipon kami sa pagtipik-tipik sing tinapay. Nagwali sa ila si Pablo nga buot magtaliwan sa adlaw nga madason. Kag siya nagpalawig sang iyawali tubtob sa tungang gabi. Tamo? Ano yan? Nahaunang adlaw sang semana. The first day of the week. Kung 7 araw meron ng isang linggo, ang ikapito yung Sabado. So, ang unang araw, linggo. Nagkakatipon sila, linggo, domingo. Hindi masama yung magkatipon doon sa araw. Maraming pong salamat. Sige, salamat kapatid. Okay, sunod po natin si Oscar Loro, isang Roman Catholic. Totoo bang nag-insister noong unang panahon ang mga santo tulad ni na San Isidro, San Vicente, Nuestra Señora de Candelaria, yung aming masugid na kondon sa araw? Yan lang po. Alam mo kapatid, alam nyo kung kailan nagkaroon ng mga santo-santong tinatawag, yung Santo Domingo, etc. Mga kalahatian na po ng ating panahon yon, mga 13th century. Kung titingnan nyo po yung archaeology, yung naghuhukay ng mga artifacts, wala silang nahuhukay pa na kasing edad nung panahon ni Kristo. Ang napaghuhukay nila, nito lang mga 7th century, 8th century, 11th century. Ang katotohanan, si Santo Domingo, nung ika-12 siglo lang lumitaw po yun eh. Meaning, later lang ito. Mga huli, nung umpisa po, wala namang mga santo-santo na mga kinikilala. Wala po. Lahat po ng Kristiyano noon, kinikilala mga santo, pero walang ribulto. Bawal po kasi gumawa ng mga ribulto na yan eh. Bawal ng Diyos yan eh. Basahin po natin sandali. Sa 5:8 ng Deuteronomio, pakilagay sa screen. Dili ka maghimo nga sa imo sing larawan nga tinigban, o kun ano nga kaangay sang bisan ano nga butang nga yara sa langit sa ibabaw, o kun yara sa duta sa idalom, o kun sa tubig sa idalom sang duta. Dili ka magyaob sa ila, o kun mag-alagad sa ila. Kay ako, ang Ginoo nga imo Dios, maimon nga Dios, nga nagaduaw sang kalautan, sang mga ginikanan sa mga anak, kag sa ikatlo, kag sa ikapat nga kaliwatan sang mga nagadumot sa akon. Bawal po ng Diyos yun eh, yung gagawa ka ng mga larawan, mga santo-santo na yun. Mali po yun. Brother Elip, wala pong nag-insister na mga San Vicente noong araw, San Isidro, wala. Sa panahon po ng mga apostol, wala. Sunod po natin si Mr. Jaime Vichupa, isang Roman Catholic. Ako po, isang Katoliko. Tumanda na po ako sa pagkakatoliko. Simula ng 2 taon, nagkikinig ako sa wali mo, doon ako daw binuksan ang puso nga daw na puso. At saka isip po, kaya nagmamadali ako kung kailan pa si Brother Eli makapunta dito sa amin, sa Iloilo, para ako magtatanong dahil nalalaman ko kung manood ako, mabagal lang ako magbasa, pero napakinggan ko sa salita mo. Ito siguro ang totoo. Dalawang taon na ang pista sa amin. May disco sa gabi. May news. Katalawang beses ay may babae akong dalaga. Nakagastos ako, pero palagi lang second. Ang pagkain ay sabi, bisita ng Santos. Ang iba, may nagdagdag pa. Parang hindi matuloy ngayon ang pista kung walang sabong. Ang pupunta ng tao, para lang sa kain kag sabong. Hindi na pumasok sa ano. Kaya nag-isip ako ng gusto. Paano kaya ito? Kung saan pa wala akong trabaho, doon ako na problema. Kaya sinabi ko asawa ko sa mga anak ko, parang mapagkita talaga ako personal kay Brother Eli para makahingi ako ng Biblia nga sa amin salita
para madagdagan ko pa ang kasipan ko. Ngayon, Brother Eli, hindi ba masama dahil nalungkutan ko kung maghiwalay kami ng mga apo ko sa Talaga, nagwali sila, nangaral sila, walang bayad. Pakinggan nyo sa 2 Juan 7. sapagkat dahil sa pangalan ay nangagsiyaon sila na walang kinuhang anuman sa mga hentil. Ilagay mo sa Bisaya. Kay sila nagpanlakatan tungod sa iya, kag wala nagabaton sing bisan ano, gikan sa mga hentil. Tanyo, hindi ho sila kumukuha ng anumang fee o anumang pakinabang nung sila ay nangangaral. Kaya dito sa atin, wala naman po kaming hinihingi na, halimbawa, kagaya nito, Bible exposition. Lalo na, hindi naman namin kayo kapatid sa pananampalataya, hindi kami nang hihingi sa inyo. Nagbibigay pa po kaming Biblia, libre. Nagtutulong-tulong kaming magkakapatid, pero pag hindi kapatid, hindi ho namin hinihingan ng tulong at hindi kami nagpapabayad sa aming paglilingkod, kapatid. Kaya para sabihin nyo, mamamatay ka, magbabayad ka pa sa misa, mali po sa Biblia yon. Hindi po tama yun sa Biblia. Pero, salamat po sa Diyos, nagkita tayo. Pwede pa po, Brother Eli, Sige po. hindi masama sa Diyos, Brother Eli. Ang naawa ko sa mga apo ko, sa mga anak ko, sa asawa ko, ay naghiwalay kami. Sinasabihan ako ng mga anak ko, huwag natin intindihin, tatay, kay matanda na yan, iba-iba ng isip yan. Pero, nang pagkakinig ako sa paso mo, doon nabuksan ang isip ko nga diretso at saka busog ang puso ko. Kaya nakita ko, ito siguro tara na tama. Hindi masama sa Diyos. Nga hiwalayan ko mga anak ko, apo ko, at saka asawa ko nga maghiwalay ako sa kanila sa pang-Diyos noon. Hindi po, kapatid. Hindi naman dapat na yung, kung ayaw nila sa inyo, bayaan nyo lang sila. Pero sa inyo, tanggapin nyo sila sa inyong puso. Pero kung inaayawan na nila kayo, parang itinatakwil nila kayo, okay lang po yun. Kasi sinasabi naman po ni Kristo yun eh. Nasa Gis 35 ni Mateo. Pakilagay sa screen. Kay Ako, nagkari sa pagsumpong sang tawo sa iya amay, kag sang anak nga babayi sa iya iloy, kag sang umagad nga babayi, batok sa iya ugangan nga babayi. 36. Kag ang mga kaaway sang tawo, amo ang yara sa iya panimalay. Yun po sinabi ni Kristo eh. Pag tinanggap mo siya, makakaaway mo yung kasambahay mo na ayaw siyang tanggapin. Maaari, asawa, anak, kamag-anak, ayaw siyang tanggapin, magkakahiwalay kayo. Eh sila po ang nananagot noon, hindi kayo, kapatid. Biyaan nyo sila, itakwil nila kayo, pero kayo, wag nyo silang itatakwil. Ganon po sa Bible. Pwede pa po, Brother Eli. Sige po. Ngayon, ang asawa ko, membro sa simbahan. Ngayon, membro yan sa Women's League nga sinasabi. Kaya kinabati ko sa kuno mga anak ko, kung magsimba ang asawa ko, ayaw ko sumunod. Saka mga kasamahan na, sabi, malaking kasalanan mo sa Diyos kung hindi ka sumimba. Ngayon, sabi ko, wala naman yan sa Biblia, mga women ninyo na yan sa ano ninyo. Paano ako magsunod? Ay, ang paso ni Brother Eric ako, wala sa Biblia. Eh, sabi na sa Biblia, hanapin ninyo sa Biblia. Ay, basta wala gani sa Biblia, ang inasil mo ng pare, ayaw na ako maniwala ako, Brother Eli. Ngayon, ang sinasabi ko naman, kung magsimba man lang ako, na, maintindihan mo, Brother Eli? Sige po, naintindihan. Magsimba naman lang ako, dapat tingin-tingin ka man lang sa ibadan, at sa kapare, kung kumuha ka ng ustyas, bakit siya lang nagainom ng bino? Ako, nagsiman ako, kukunin kami ng Seaman's Club, ng mga pare, matin kami sa misa, kung magkain kami ng ustyas, gaylila ang mga kupa, inom. Hindi ka kain ng ustyas kung wala kang bino. Dito tama ba yun? Alam nyo, mahaba pong usapan niya, pero yung sinabi nyo, nasa Mateo 26:27, pakilagay mo nga sa screen. Kag
nagkuha siya sang tagayan, kag sang nakapasalamat, ginhatag niya ini sa ila nga nagasiling, inom kamo tanan sini. Kaya nung kunin niya yung kopa, inhatag niya sa ila. Nagsiling siya, inom kamo tanan Sini. sini. Inom kayo lahat. Yung kay Kristo, pinainom lahat eh. Ganon. Sa Biblia po. Maraming salamat po. Salamat Brother. po. Sige po. Next. Susunod po si Santiago Fresco, isang Roman Catholic. Sige po. Salamat po. May itatanong man ako bagay sa Biblia. Sige po. Ayun ko lang po. Bakit po sa amin ni Kristo tao, sa inyo Diyos, ano ang kang kamaturan dira? Kasi po sa Biblia, si Kristo hindi naman siya talagang tao eh. Nagkatawan tao po siya. Yung salitang nagkatawan tao, paano ba pagkasabi nun sa Hiligay nun? Sa 3:16 ng unang Timoteo, dyan sa Hiligay nun? Sa pagkamatuod, nagatuad kita. Dako ang tinago sang pagka Diyos nun. Ang Diyos nagpahayag sa unod. Ginpakamatarong sa Espiritu. Nakita sang mga manugtunda. Ginwali sa tunga sang mga hentil. Gintuuhan sa kalibutan. Ginbayaw sa himaya. Ayan. Dako ang tinago sang pagka-Diyos nun. Ang Diyos nagpahayag sa unod. God was manifest in the flesh. Hindi po siya tao. Nagpakahayag lang siya sa laman. Nahayag siya sa laman. He was manifested in the flesh. Hindi po siya talagang taong kagaya natin. Galing siya sa taas eh. Ang tao, yung kanyang katawan. Yung pong katawan, yun ang pinaglihi ni Maria. Pinagbuntis ni Maria yung katawan. Tao po yun, yung katawan. Pero yung nandun sa loob ng katawan, hindi po tao yun. 2:9 ng Kolosas. Pakilagay. Kay sa iya, nagapuyo sing lawas nun ang bilog nga kabugusan sang pagka-Diyos. Yun, ang bilog, kabugusan sang pagka-Diyos, nagapuyo sing lawas nun. Doon sa kanyang katawan, nananahan yung kapuspusan ng pagka-Diyos. Kaya yung katawan po, yun ang tao. Pero yung nasa loob ng katawan, nagkatawan tao, Diyos po yun. Yun po si Kristo, kapatid. Hindi po tao yun. Nakuha po nyo? Salamat. Salamat po sa inyo, kapatid. The words of God heal. One of the most important things in life is to know the essence of living. Let us analyze this. Serve everybody else. You will be hearing from Brother Eli things that you need to hear from the Bible. I am Richard Nash in this time who is reading in detail. Who is Christ? Is he God or man? Jesus is the King of Kings. É o Senhor mesmo. O ser dele está em todo lugar. O que é necessário para a church must be open. Church of God. He that is the Lord, he responds for it. Yes. Here, study and learn and investigate. I will survive. Puerto Princesa, Palawan. Go ahead, please. Puerto Princesa. Kapatid na Mel Pingal, go ahead. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Ako na po magtatanong dito ay si kapatid na Princess Sabuero. 22 years old po siya at siya po ay isang Christian. Kapatid? Magandang gabi po, Brother Eli. Tatanong ko lang po kung maliligtas po ba ang isang tao na namatay na gumawa ng mabuting bagay nung siya'y nabubuhay pa sa para ang alam niyang tama, ngunit taliwas sa aral ng totoong iglesia. Yun lang po. Mga kapatid, ayokong magsalitang maliligtas yung mga yun o hindi maliligtas. Kasi unang-una hindi natin alam ang puso nun. Ang Diyos kasi ang humahatol sa puso eh. Kahit ba ang paniwala natin yung tao na yun ay mayroong ginawang masama, baka naman ang nasa puso niya hindi naman masama, no? Kung may ginawa man siyang mabuti, ang nasa puso niya hindi naman pala mabuti.
nagyayabang lang siya o kaya pinapakita niyang tao lang, mahirap nating hatulan yon. Kaya ang sabi sa Biblia, ang Diyos ang humahatol sa mga ganon. 5:13 ng unang Korinto. Datapwat sa nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Ayon, sa labas ng iglesia, Diyos ang hahatol dun eh. Sabi mo kasi, hindi taliwas siya sa aral ng iglesia. Ang hahatol dun ang Diyos. Ipagpasa Diyos na lang natin yon. Pero kung ang tinatanong mo sa akin, kapatid, yung chance, may chance bang maligtas yung isang tao? Na sa kanyang buhay, gumawa siya ng mabuti, may chance yon. Ayoko siyang sabihin maliligtas o mapapahamak. Pero merong chance ayon sa Biblia. Basahin natin ang Roma 2:13. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. So, kung napansin mo yan, kapatid, yung mga hintil na walang kautusan, hindi nakarinig ng aral, sabi ni Pablo, hindi sila nakapakinig ng Biblia, wala nakarating na mga ngaral sa kanila. Kung gumagawa naman sila ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Aariing ganap sila ng Diyos. Meron silang chance na maging dapat o maligtas. Pagka kahit hindi nila alam yung kautusan, ginagawa naman nila yung kabutihang nasa kautusan, meron silang pagkakataong maligtas. Pero ayoko sabihin maliligtas sila o hindi sila maliligtas. Depende sa kanilang nasa puso. Kasi may mas malalim kaysa sa nakikita natin eh. Malalim yung nakikita ng Diyos kaysa sa nakikita natin. Maaring para sa atin mabuti, para sa Diyos pala masama. Maaring para sa tingin natin masama, pero para sa Diyos naman pala hindi naman masama. 17:9 hanggang 10 ng Jeremias. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay. At totoong masama, sinong makaaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang mga gawain. Ang Diyos pala sumisiyasat ng puso. Tinatarok niya pati pag-iisip. Kaya yung hindi natin nakikita ng Diyos. Kung nakita ng Diyos na yung tao na yun, kahit wala siyang kautusang narinig, kahit wala siyang narinig na batas ng Diyos, meron naman siyang ginagawang kabutihang nagmumula sa puso, meron siyang chance na maligtas, kapatid. Siguro yun ang ibig mong itanong. Naunawaan mo? Marami pong salamat. Salamat. Asiyahan ka nawa ng Panginoon. Makinig ka ng indoctrination session, kapatid na princess. Okay po. Salamat po, kapatid. Lipat naman po tayo. Muñoz, Nueva Ecija. Muñoz, Nueva Ecija, come in please. Magtatanong po rito ay si Mr. Wilson Concepcion, isa pong Kristiyano. Ito po siya. Magandang gabi po. Ang tanong ko po sana kanina po kasi naglalakad ako pa uwi. Nakadaan ako po tong Bible Expo. Then, nadaan nga po. Then, nakinig po ako sa kanila. Tapos, then po, nakita ko po yung coordinating center is San Jose. Nanghinayang po ako kasi medyo malayo. So, naiyak po ako na nakita ko na malapit pala sa akin. Ang tanong ko po, matagal ko na po kasi talagang pinag-iisipang umanib. Kaso marami po ang alinlangan. Ang tanong ko po, nagkataon lang po bang lahat ng to? Ano po yung gagawin ko para malis yung pag-alinlangan sa puso ko? Yun lang po. Basahin natin ang 8:28 ng Roma. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niyaong mga tinawag, alinsunod sa kaniyang nasa. Alam mo, kapatid, na isang taong may pag-ibig sa Diyos, walang bagay na chances Walang nagkataon lang. Sa isang taong may pagmamahal sa Diyos, sa isang taong kumikilala sa Diyos, walang chances that will happen in your life. Ang nasa Biblia, lahat ng bagay magkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng nagsisiibig sa Diyos. Naintindihan mo ibig kong sabihin, kapatid na Wilson? Opo. Ayun. Kasi tinatanong mo, parang
nagkataon lang, nadaanan mo dyan, etc. Kaya ang tanong mo, maaari bang nagkataon lang? Hindi pwede. Sa isang na kumikilala sa Diyos, na talagang gusto ng Diyos tawagin sa paglilingkod sa Kanya, walang nangyayaring chances. Lahat ng nangyayari, supportive of God's cause. Everything that will happen to you is supportive of God's cause to call you to serve Him. Nagkakasama-sama yon, nagkakalakip-lakip yon para mapabuti ang isang taong kumikilala. Kaya ang sagot ko sa'yo, kung may duda ka man, makinig ka ng doktrina, maalis yung duda mo. Alam mo, maraming mga bagay na kuminsan nagdududa ka kasi nag-iisip ka ng ganon, may narinig kang ganon, may narinig kang ganire, that will cause confusion in your mind. Pero walang isang power na makakaalis ng confusion na yon maliban sa Diyos. Kasi alam ng Diyos ang nararamdaman, naiisip ng tao. Ngayon, express yung kanyang kaalaman. God's wisdom is expressed in the Bible, in His words. Kaya doon sa salita ng Diyos, pag doon ka nagkaroon ng reflection, pag yun ang pinag-aralan mo, maaalis lahat ng doubt mo. 4:12 ng Hebreo hanggang 13. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinbang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. At walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Tamo, lahat ng bagay ay alam ng salita ng Diyos eh. Alam ng Diyos kasi lahat ng bagay. So, lahat ng alam ng Diyos tungkol sa tao is expressed on the Bible. Ang salita ng Diyos parang tabak na may 2 talim. Tumatalab hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu, ng kasukasuan at ng utak. Madaling kumilala ng mga pag-iisip at haka ng mga puso ng tao. Yan ang quality ng salita ng Diyos. Nakikilala niya yung haka, ng isip at ng puso ng tao. Walang anumang nilalang na hindi mahahayag sa kanyang paningin. Every creature is naked in the sight of God and in His words. You can discover the deepest thing in a creature through the Word of God. Nagpapatunay na totoo na may Diyos na nakakaalam ng lahat ng itatanong ng tao. Sa pamamagitan ng kanyang salita, sinasagot niya ang lahat ng duda ng lahat ng tao. At 6,000 years ago, alam na ng Diyos na may lilitaw na ateista ngayon eh. Alam na ng Diyos. 53:1 ng awit. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Nangapahamak sila at nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. Matagal na, 6,000 taon na halos. Nakasulat sa Biblia, meron palang mga taon ang mangmang nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Tinan mga kapatid, if you are going to study history, a little of history, before the start of the 19th century, walang masyadong mga ateista. Wala nun. Karamihan ng tao sa mundo naniniwalang medyo. Kahit na bumalik ka sa mga ancient dynasties ng Egypt, ng China, naniniwala sila that we are a product of creation. May gumawa sa atin. Kaya si Confucius naniniwalang may Diyos. Si Buddha naniniwalang may Diyos. Ang masama lang ngayon, yung mga Budista, ginawa ng Diyos si Buddha. Pero maraming mga tao in the past histories of men, kagaya ng mga unang dynasties ng China, 6,000 years ago, kung meron pang 6,000 year dynasty as far back as 6,000 years ago. Karamihan naniniwala may Diyos. Unti-unti ngayon dumadami yung ateista. Bakit? Dahil pinagkokontra nila yung Biblia sa siyensya na hindi dapat mangyari. Ang paniwala ng mga ateista, ang Biblia ay hindi scientific. Walang more scientific book that exists on earth other than the Bible. Ang pinakascientifikong aklat sa mundo ay ang Biblia. Miski ang narration of facts sa Genesis ay nagpapatunay na scientific ang Biblia. Makikita mo, pinairal ng Diyos sa Biblia, sa paglikha niya,
inuna niya yung tubig. Sa tubig, naglitaw siya ng tuyong lupa, which is very much possible, scientifically speaking. Because water can produce something solid. By the length of time that you may allow, water can produce something solid. Kasi yung hydrogen at saka yung oxygen at saka yung iba-ibang mga gases, pwedeng mag-produce ng something which is solid. Alam naman natin na merong 3 states of matter: gas, liquid, at saka solid. Ang matter ay merong chemical reaction na dinadaanan to produce something which is solid. Kagaya ng gas. Nagiging solid yung gas by chemical reactions. And time will allow it. We just need time. Kaya sa Biblia, ang pagkakasalaysay ni Moises sa creation, una muna isang globo ng tubig. Tapos lumitaw ang katuyuan, yung lupa. Tapos yung lupa, pinatubo ng Diyos ang damo to prevent erosion. Nung makatubo na ang damo, nilagyan niya ng mga halaman. Nung mailagay niya na yung halaman at damo, gumawa na siya ng mga hayop. Kaya very scientific yung pagkaka-state ng creation sa Genesis, na ayaw tanggapin ng mga ateista. Pero 200 years ago, walang masyadong atheist. Ngayon na lang sila dumadami. Sa Japan yata, 60% na ang ateista. Bunga ng kawalang malay ng mga Hapones sa salita ng Diyos. Hindi kasi sila nadatna ng Biblia. Pero tinan mo yung Amerika, na isa sa pinaka-advanced country in the world. Kung may Biblia sa Amerika, karamihan sa tao sa Amerika naniwala sa Diyos Pero sa Japan, napakarami na ngayong atheist. At saka sa iba't ibang bansa na, kagaya ng China, maraming atheist. Kasi wala sa kanila yung Biblia Wala silang pagbabatayan para maniwala sa Diyos Their ignorance of the Bible made them atheists. But education coming from the Bible will make you a man with a scientific mind and a man that acknowledges the existence of a creator, of an intelligent designer of life. Yun ang mapapala mo pag nagbasa ka ng Biblia. Kaya masasabi ko, kapatid, kung meron kang, sabi mo, narinig ko sa'yo, may mga duda ka, makinig ka lang nung indoctrination session. We are offering indoctrination sessions without charge. Walang bayad ang kaligtasan, walang bayad ang ebanghelyo. Pinababayaran lang nung iba, pero walang bayad ang binyag, walang bayad ang kasal, walang bayad ang kung ano-ano. Ginawa lang kasi nilang ang relihiyon, negosyo. Pero kung magsusuri ka, makikinig ka nung sinasabi kong doktrina ni Kristo, masasagot lahat ng duda mo, kapatid, mga tanong mo. At alam mo kasi, kapatid, ganito, sa buhay ngayon, hindi lahat masasagot. Sa buhay ngayon, hindi lahat masasagot. We have to look into what is coming forth. We have to look into the future. Halimbawa, doctors have been very patient. Scientists have been very patient, looking for the key of life. Looking for the key of life. Paano mananatili ang buhay? But that something will never be found by science. Hindi matutuklasan ng siyensya kung paano ang buhay ay mananatili to have eternal life. But that is in our being now. Alam mo ba, kapatid, na ngayon, ang tao may capacity to live a much, much longer life than those trees and plants. Bakit? Eto, ang ating red blood cells, tuwing 90 days na papalitan. Yung laman ng ating puso, napapalitan din yun. Every particular period of time, napapalitan yon. Yung ating mga buto, napapalitan ng mga bagong cells. Yung ating balat, napapalitan ng bagong cells. The human body has capacity to rebuild itself. Basahin mo nga ito sandali, kapatid na Luz. Ayan, believe it or not, your lungs are 6 weeks old and your taste buds just 10 days. So how old is the rest of your body? By Angela Epstein, October 13, 2009. Many people fret about aging, little realizing that whatever your age in years, some of your body parts are just a few weeks, even days old. This is because they are constantly renewing themselves. Here, Angela Epstein looks at how old you really are. Liver age, 5 months. The liver is known for its amazing capacity to repair and regrow itself
thanks to its rich blood supply. This means it can continue with its main job of flushing toxins out of the body. If you've ever wondered why even heavy drinkers can sometimes improve the state of their liver, it's because liver cells only have a lifespan of around 150 days. I can take 70% of a person's liver away in an operation, and around 90% of it will grow back within 2 months, explains David Lloyd, consultant liver surgeon at Leicester Royal Infirmary. However, in heavy drinkers, parenchymal cells, the liver's main cells, can become so damaged that scar tissue forms, a condition known as cirrhosis. So though a healthy liver can regenerate itself, with cirrhosis, the damage is permanent and sometimes fatal. Taste buds age 10 days. The tongue is covered with around 9,000 taste buds that help us to detect sweet, salty, bitter, or sour flavors, explains Professor Damian Walmsley, scientific advisor to the British Dental Association. The taste buds themselves are a collection of cells on the surface of the tongue, each housing about 50 taste cells. The buds renew themselves every 10 days to 2 weeks. However, anything that causes inflammation, such as infections or smoking, can damage the taste buds and affect their renewal, deadening their sensitivity. Mahaba kung babasahin mo lahat. Yung ating katawan napapalitan ng bago yan eh. Yung ating dugo, yung ating taste bud, yung nasa dila natin, yung ating liver, yung ating puso, yung ating baga, napapalitan yan eh. Kaya kung meron siyang tamang kondisyon, tamang kinakain, tamang environment, mabubuhay ka na matagal eh. No? Binibigyan tayo ng Diyos ng ideya sa kanyang salita. Meron siyang sinasabing buhay na walang hanggan o immortality, which is scientifically true. Scientifically it is true. Given the rightful condition and every need of the body can always renew itself. Ang halimbawa natin, si Matusalem, nabuhay siya ng 969 years. It can be 969, it can be 9,969. It can be more, given the rightful condition. So it is very much possible to live eternally, especially under God's care. Kaya ako naniniwala sa buhay na walang hanggan kapatid. Without our body and our flesh and bones, we can live and we can exist. And that is very much possible. If it is possible carnally, it is also much possible spiritually. Kaya akong duda sa sinasabi ng Biblia. Kasi I found them to be scientific. Ang sinasabi sa Biblia, mas nauna pa kaysa sa siyensya. Bago pa natuklasan ng siyensya, alam na nasa Biblia na. Kaya may sagot sa lahat ng tanong. Kaya kung may duda ka, kapatid na Wilson, I'm inviting you, makinig ka muna ng indoctrination session. At tapos, kung may duda ka pa rin, tanong mo sa akin. At kung meron ka pa rin duda, ang sagot ko na rin sa iyo hindi lahat ng bagay masasagot ngayon. Bakit? Kagaya ng kamatayan, hanggang umiira lang sang katauhan, mamamatay tayo. Alam mo kung bakit? Ang sabi kasi sa Apokalipsis ganito, Apokalipsis 1:18. At ang nabubuhay at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Sabi ni Kristo, ako'y kayong nabubuhay at ako'y namatay. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Kaya ang susi ng kamatayan hindi matutuklasan ng Amerika ng China, ng kahit na sino pang tao. Matatapos ang mundo, ang tao hindi matutuklasan ng kamatayan kung bakit dumarating. Pero meron susi yan. Ang may hawak niya ng ating Panginoon Kristo na namatay at nabuhay na mag-uli, magpakailanman ay buhay na siya. Kaya masasabi ko, kapatid na Wilson, alisin mo yung duda mo sa salita ng Diyos, pag-aralan mo yung aral ng doktrina ng Panginoon Kristo, and you are welcome. Sana naunawaan mo. Salamat po. At lipat tayo ng isa pa sa Mobile Coordinating Center natin, dyan po sa Tarlac,
kapatid na Bobby De Los Santos. Go ahead, please. Magtatanong po ngayong gabi ay si Nor Isaac Bitan. 39 years old po siya. Magandang gabi po, Brother Il. Po akong napasukan bilang dati po kasi Muslim po ako. Nakapag-asawa po dito sa Pura Tarlac. Tapos kinasal na po ng Catholic. Nag-graduate din po ng Pamilya Community ng Pura. Tapos nakapasok din po ng Born Again at saka inimbita rin po ng Iglesia ni Cristo. Ano po ba yung tama na relihiyon po? Yun lamang po. Salamat. Una, salamat sa iyong pagtali sa ating Bible exposition, kapatid na Aisa, no? Unang-una, no, ang tamang relihiyon, yung nasa Biblia. Kasi kung napunta ka na sa born again, kinasal ka sa Katoliko, lahat namang yan naniniwala sa Biblia. Ngayon, ako naman naniniwala ako sa Biblia kasi mas nauna ng matagal na panahon ng Biblia, kaya siyang pinapaniwalaan ko. Mas higit kaysa sa lahat ng libro, kaysa sa mga libro ng mga Vedas ng mga Bombay, ng mga Chinese ng kay Confucius, iba-iba pang mga libro ng mga relihiyon. Ang Biblia ang nakita kong mas kumpleto at mas totoo kaysa sa lahat ng libro. Ngayon, sa Biblia mayroong tinutukoy na relihiyon. Yun yung gampanin sa loob ng iglesyang nasa Biblia. Iglesia kung saan itinuturo yung tunay na relihiyon o pagsamba. Ang pagsamba kasi, ang relihiyon kasi, ang kahulugan niyan, pagsamba, galing yan sa salitang religare, treskia sa Griego, at relihiyon sa Kastila, at sa English, religion. Ang kahulugan niyang religare ay pagsamba. Yung treskia ay pagsamba. Basahin natin sa Grego yung kahulugan ng salitang treskia, kapatid na Luz. Ito po yan sa Greek 2356, treskia. From a derivative of G2357, ceremonial observance, religion worshiping. Religion, worshiping, treskia, magkakasinonimo yan. Ang tunay na pagsamba o religion o worshiping ay itinuturo dun sa iglesyang nasa Biblia. At sa Biblia, ang iglesia, yung iglesia ng Diyos, ang tawag Church of God. Basahin natin ang 2 Korinto 1:1. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Ang iglesyang ipinangaral ni Pablo, iglesia ng Diyos sa Korinto, sa Judea, sa Epeso, sa buong Asia Minor at sa Jerusalem, ang ipinangaral ng mga apostol, iglesia ng Diyos, kapatid. Sa Bibliang Katoliko, yun ang nakasulat eh. Basahin natin yung Bibliang Katoliko, kapatid na Daniel. Sa Bibliang Katoliko po, si Pablo, apostol ni Kristo Jesus sa kalooban ng Diyos, at ang kapatid na si Timoteo sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto at sa lahat ng banal na nasa buong Akaya. Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Iglesia ng Diyos sa Bibliang Protestante, Iglesia ng Diyos sa Bibliang Katoliko. Sa Cebuano, nakasulat ganito. Ang sabi, si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, pinaagi sa kabubuton sa Diyos. Ug si Timoteo, nga atong igsuon, alang sa iglesia sa Diyos, nga anaa sa Korinto. Kaya ang iglesia ng Diyos, yun ang nasa lahat ng Biblia, pati sa English, pakibasa kapatid na Daniel. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, unto the church of God, which is at Corinth. Church of God, which is at Corinth, sa Kastila, ang sabi riyan, kapatid na Daniel. Pablo, apostol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Kaya yung iglesia ng Diyos, yun ang tunay na iglesia sa Biblia. Nandoon ang tunay na pagsamba o relihiyon, kapatid. Kaya lang mga tao ngayon, gumawa sila ng sarili nilang pangalan. Nasa Biblia na iglesia ng Diyos ang
nasa Corinto. Yun ang ipinangaral ni Pablo sa iba't ibang mga lugar. Kaya yung mga iglesyang lumitaw ngayon, iba pangalan, iba sa Diyos yan, tayunan tao yan. Kagaya halimbawa, Iglesia Quadrangular, tapos Iglesia Sabadista, wala sa Biblia yan. Ang nasa Biblia, Iglesia ng Diyos. Yan. Yan ang kinalalagyan ng tunay na relihiyon, kapatid. At yan ang ipinangangaral namin dito. Sana makinig ka, kapatid na Aiza, ng ating indoctrination session. Makikita mo, pag kumparahin mo, napakaganda ng aral ni Kristo kaysa lahat ng aral na maririnig mo. Inaanyayahan kita. Gusto ko rin po dito. Kaya makinig ka, kapatid, samahan ka nawa ng Panginoon. At punta naman tayo sa Apalit, Pampanga, kapatid na Rick Erese. Go ahead, Apalit, please. Alam po, salamat po sa Diyos, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Isa dito ang magtatanong, isang 18 taong gulang, Christian of born again. Narito po si Cristel Gloria at ang kanyang katanungan sa pagkakataong ito. Good evening po, Brother Eli, tsaka po sa lahat. Tatanong ko po, every time po kasi nakaka-attend po ako, like for example, pasasalamat po, lagi po kayong nagko-compare sa mga aral po ng ibang religion. Tanong ko lang po kung bakit. Kasi po parang, di ba po kasi sabi sa Bible, blessed are those who are peacemaker. Para po kasing bitter po kayo sa ibang religion. And then second po, question ko lang po, kasama din po sa prayer po ninyo na mag-ingat po sa bulaang propeta. Paano nyo po mapapatunayan na hindi po kayo isa sa mga bulaang propeta? Kasi, yun po. Salamat sa tanong mo, kapatid na Cristel. Those are intelligent questions. Question from someone that is observing very carefully. At yun ay salamat sa Diyos, tinanong mo, para maalis yung doubt sa mind mo. No? Comparing your faith to other faith is not being bitter with them. Katunayan, hindi kami bitter. Diyan sa convention center, kahit sino pumasok diyan, tinatanggap namin. Na pong recently lang po sa ating pong La Verdad Christian College ay meron po tayong mga graduates na galing sa iba-ibang relihiyon. Not to mention the fact may mga Iglesia ni Cristo po na naging scholar po ng La Verdad Christian College. Graduate na po natin sila ngayon. Oo. Pinapaaral natin sila ng libre, yung ating medical mission, kahit sinong relihiyon, pinapakain natin, tinagamot, tinutulungan. Diyan sa Apalit, meron ako diyang isang compound na i-donate ko sa mga Muslim na nagtitinda sa palengke ng Apalit na laging pinataboy ng mga pulis. Wala silang masulingan, kaya nagdumaing sa akin. Binigyan ko sila ng isang lupa diyan para doon sila lahat, mga Muslim sila. That proves na we are not bitter among other religion. Mali yung perception na meron kaming bitterness with regards to other religion. Tama yung sabi mo, kapatid, blessed are the peacemaker. How can you be a peacemaker? Can you be a peacemaker just by nodding your head to all religion? Is that the meaning of being a peacemaker? Conforming to every teaching and doctrine that you meet along the way? Yung ba ibig sabihin ng peacemaker? Kahit mali, hindi ka nakikibo? Ganun ba yon? Meron akong babasahin sa yung sita sa kapatid na Cristel. Sa edad mo ngayon, 18, alam ko matalino ka dahil doon sa tanong mo. Babasahin ko sa iyo ang salita ng Diyos. Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 27. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mga ngaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba. Hebrew, that adding is to compare. To compare one thing to other to find out the reason. Tingnan mo, kapatid, si Kristo nagko-compare. What does it mean that si Kristo bitter sa ibang religion? Kino-compare niya. Si Apostol Pablo rin, kino-compare niya. Nag-compare nga siya nung dati niyang religion saka yung religion niya ngayon eh. Sabi ni Apostol Pablo doon sa Galacia 1:13. Pakibasa, kapatid na Daniel. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon
sa relihiyon ng mga Hudyo kung paanong aking inuusig. Pulko, iglesia ng Diyos noon. Pulko, iglesia ng Diyos noon. Pero ngayon tinawag na ako ng Diyos. Saan ba siya tinawag?